Good news sa lahat ng mga OFW. Magkakaroon tayo ng OFW pension monthly. Gusto nyo ba yan? I-comment nyo kung gusto nyo yung ganong meron po tayong monthly pension. So, ipinasa na po yan sa Kongreso. Okay, merong isang congressman, okay, gumawa ng nagpanukala na magkakaroon po tayo ng pension monthly. Imagine mo yun, isa sa mga panukala nitong batas na ito, House Bill, basahin ko 8574. At tawag po nitong panukala, Kabayan OFW Pension Act. Okay, so ipinasa na ito last July 2023. So mag-iisang taon na. So balang araw magkakaroon na po tayo pag pinirmahan na po ito ni President Marcos. Ayan, so meron po kong ginawa yung full video, panoorin nyo po. Okay, hindi lang po yung monthly pension ang makukuha natin once na na-approve o na magiging batas na ito. Marami pong mga benepisyo ang tinatawag na Kabayan OFW Pension Act. Napakaswerte po natin. Ang sa akin lang, sana dun sa pension na ito, pag na-aprubahan na ito, magiging batas na ito, sana kahit ngayon pa lang, yung mga OFW na 10 years na, 20 years na, pag na-aprubahan to, sana makakasama yon. Kasi baka mamaya inisip ko, pag na-aprubahan to, baka ngayon pa lang mag-i-start kung kailan na-aprubahan tong OFW Pension Plan Act na ito. So, sayang naman yung mga nakaraang taon natin. Paano yung mga 20 years na, 30 years na? Sana nga, yun lang naman yung nasa isip ko. For example, January 2025, okay? Na-aprobahan na, pinirmahan na ni Presidente Marcos, okay? Ngayon, doon sa batas, doon sa loob na yon, sa House Bill na yan, na simula nung nag-OFW ka, simula nung umalis ka sa bansa, kahit anong bansa ka man, umalis ka sa Pilipinas, doon pa lang magi-start na yung yung parang yung pension mo, yung computing ba, parang ganun, computation na okay, 20 years ka, ito yung monthly mo, o 10 years ka, ito yung monthly pension mo, 30 years, so magbabase yan kung gaano ka katagal maging OFW. So yun po sana ang magiging yun ang magiging request ko. Kasi kung for example napirmahan niya January 1, okay, 2025, baka naman doon pa lang magi-start yung magiging pension natin, saka pa lang yung bilang kung kailan ka naging OFW. So nakakalungkot naman sa mga lumang OFW katulad ko. So swerte naman sa magiging bagong OFW. So depende. Pero ang mahalaga, meron na isang kongresista na nagsulong para sa ganitong OFW pension. Kasi iba po 'to sa SSS 'di ba? So sana nga bago matapos tong taong 2024 maibigay na parang pamasko ng mga OFW. Guys, panoorin nyo doon sa full video nito. Punta po kayo sa YouTube ko, OFW Pinoy TV. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe mo ako. Marami na po ako na-upload. Kasi dito sa TikTok, bihira na po ako nag-upload. Doon na po ako nakafocus sa YouTube. So, pasyalan nyo po, doon po kayo kasi marami pa po akong na-upload doon. Baka hindi nyo alam, okay, about sa OFW, yung mga benepisyo, mga advice, mga tips, pwede nyo panoorin dito sa OFW Pinoy TV. Pero itong content na ito, itong video na ito is about sa pension. Okay, nakita ko lang to kagabi, meron naman pala talaga na nagsulong, okay? Nagsulong. Tapos yun, hintay na lang natin maaprubahan. Okay? At least meron na tayong kakaabangan. Okay, meron tayong hinihintay. Okay? So update ko kayo once na na-approve to, okay, magiging batas na talaga. Sana nga, di ba? I-claim na po natin yan na si President Marcos maka-OFW naman yan kasi sabi niya ang isa sa mga malaking contribution sa ekonomiya ng Pilipinas which is yung mga OFW. Okay, yung remittance. So, abangan nyo yung update ko regarding dito sa OFW pension, okay? At kung hindi ka pa nakasubscribe, again, yun, subscribe po kayo and panoorin nyo po yung iba kong content. Baka nagtatanong ka about sa end of service, nagtatanong ka about do sa vacation leave, at marami pang iba tungkol sa OFW, okay? So, OFW Pinoy TV, subscribe, and of course, like and comment and share na rin tong aking YouTube channel, okay? OFW ka, ingat po kayo lagi. Tandaan nyo, OFW is not a lifetime job. God bless and bye-bye.